Sa mataas na bahagi ng Misamis Oriental may natagpuan kaming isang maladome na hugis na accommodation room. Ito ay matatagpuan mismo sa Hiraya Farmscape sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Ang accommodasyong ito ay tinatawag na glamping dome, at kung nagtataka kayo kung ano ang laman ng hugis dome na accommodasyong ito, ay ganun din sa kung ano ang laman ng normal na accommodation room. Lamang lang ito dahil syempre sa Instagrammable vibe na hatid nito. Kung ikay nandito mismo ay akalain mong nasa gitna ka ng kagubatan dahil napapaligiran ito ng mga naglalakihang mga puno. It's a perfect place for families, friends, or couples looking for a little escape sa magulo at mabilis na buhay ng syudad. And also, Hiraya Farmscape offers a lot more than just this glamping dome. May mga activities na rin sila dito na sigurado akong ma-enjoy nyo. Kaya tara, samahan nyo kaming i-explore hindi lamang ang glamping dome kundi pati na rin ang buong Hiraya Farmscape. Pero bago yan, ituturo muna natin kung paano puntahan ang lugar. From Cagayan de Oro City, sasakay tayo ng bus sa Agora Terminal na papuntang Claveria, Misamis Oriental. Mula rito, babiyahe tayo ng mahigit 1.5 oras upang marating ang Hiraya Farmscape sa bayan ng Claveria. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go. Sa ating biyahe, tatahakin natin ang isa sa mga sikat na daanan dito sa probinsyang ito, ang Route 955. Habang palapit ng palapit sa destinasyon, ramdam na natin ang pag-iba ng klima from mainit to parang di mo na kailangan ng aircon. Sa katunayan, binuksan na nga ng bus driver ang bintana ng bus at hindi na gumamit ng aircon papunta roon. At dumagdag pa ang medyo makulimlim na panahon kaya kahit walang aircon, parang naka-aircon ka na din dahil sa likas na malamig ang lugar. Pagdating namin sa Hiraya Farmscape, nabutan naming nakabalot sa makapal na fog ang buong lugar. Kaya napakaganda ang kumuha ng mga litrato, ika nga ng mga Gen Z. Cinematic vibe raw ang dating. Pero bago yan, hinanap muna namin yung reception area nila kasi medyo nakakangalay na din yung camera bag na dala ko. Katapos mahanap yung reception area, nag-check-in na agad kami, and pagkatapos nilang ma-confirm ang aming booking and ma-register yung details namin, inabot na nila yung susi ng aming glamping dome. Thank you. Pagkatapos, may naghatid sa amin papunta sa aming glamping dome gamit nitong off-road vehicle nila.
Salamat. Nang makarating kami sa lugar kung saan located yung glamping domes nila, bumungad sa amin itong napaka-aesthetic na mga pailaw nila rito. Bagamat hinatid kami ng off-road vehicle papunta sa glamping dome, walking distance lang din naman yung reception area, resto, and cafe mula sa lugar kung saan located yung mga glamping domes nila. Pagkatapos namin mailagay yung gamit namin sa glamping dome, nag-ikot-ikot muna kami sa mismong lugar. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa lugar and had our meal, the next morning, gumising kami ng maaga para syempre masilayan yung napagandang umaga ng lugar. Tolo. 2, tolo. Ay, okay. So, nasila 8 ka ano dire kaning glamping dome or glamping tents. Baklay. Naglakad-lakad muna kami rito para maghanap ng spot kung saan mas maganda magpalipad ng drone. Kasi ito yung mga oras na hindi masyadong malakas ang hangin at di pa harsh yung lighting sa lugar, kaya mas maganda at mas safe talaga magpalipad ng drone sa umaga. Wow! See? And ako lang bang nakakapansin na mas maganda talaga ang vibe ng lugar pasyalan pag umaga o di kaya hapon kung walang masyadong tao, yung parang solo mo yung buong lugar. Home point updated. Take off. Home point updated. Dito sa Hiraya Farmscape, marami kayong activities na pwedeng gawin o pwedeng subukan. Kabilang na dito yung ATV rides, horseback riding, bonfire, and there's even an outdoor playground here na swak for kids. And marami pang iba. Para sa much detail and updated na mga activities na ino-offer nila, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page. And as you can see here na may malawak rin silang mga space na may mga upuan and tables na kung saan pwede kayong umupo and mag-chill lang sa lugar. Pagkatapos magpalipad ng drone, tara, tour muna namin kayo sa kung ano ang nasa loob ng glamping dome. So sa sulod sa dome na sila duha ka bed na separate na good for 4. So duha sa pikas and duha po diri sa pikas. So diri na part na diri ang ilang bathroom and toilet. So diri na side, diri located ang ilang bathroom, na siya hot and cold na pod. So diri ang ilang lavatory and napos sila yung mirror diri sa gilid. So diri sa pikas na side located ang ilang toilet. So
ang nakanindot kay separate ang bathroom ug ang toilet nila. So, na-bidet. Dire, so plus points kay na-bidet. And ang nakanindot kay separate ang ilang trash bin sa toilet and dire sa gawas. And just in case for emergency, na sila fire extinguisher. So, sa gawas, dire makita ninyo na sila electric kettle na pwede ninyong magamit if gusto mo mag-init og tubig, and tapos sila mga cups and or mugs and mga platito. As you go outside, so sa gawas sa dome, na dire ang sila table na pwede ninyo sayan if gusto mong magkaon or snacks. And muna yung place. Hindot siya. Pagkatapos naming magkape and kumain sa umaga, unti-unti na kaming nagligpit ng gamit and nag-check out ng mga around 10 AM. So, para sa ating mga laganan, mga biyahero na nanonood, if gusto nyo malaman yung accommodation rates nila, message na lang kayo directly sa kanilang Facebook page. So, naaman din sila entrance if gusto mo sulod sa ilang orchidarium. 50 pesos ang entrance. Sa ating mga biyahero and mga lagan na nagko-commute, guide ko muna kayo kung paano ang pauwi kasi medyo matagal yung interval ng mga bus na bumabiyahe sa rutang ito. If nagko-commute, there are two options para makabalik ng syudad. Option 1, pwede kayong maghintay sa daan mismo ng bus na babalik ng Cagayan de Oro City. Pero if naiinip kayo kasi medyo matagal yung bus na dumaan, may option 2 naman, and ito yung ginawa namin. Sumakay kami ng tricab papunta ng Claveria Terminal at doon na mismo sumakay ng bus na pabalik ng syudad. From our experience, maganda ang lugar, accessible and convenient din kasi may mga resto and cafe within the area. Maganda and malinis ang glamping dome, malakas yung aircon which is di mo na rin kailangan kasi likas na malamig ang lugar. I guess this is the most unique and one of the best accommodation na pwede nyo matry dito sa Misamis Oriental. And bukod sa unique and maganda yung lugar, very accommodating din yung mga staff nila rito. Kaya if you ever get the chance, try this kind of escape, not to run away from reality, but to experience the other side of it. Yan lang muna sa ngayon, mag-amping ka!